Shout out po pala sa lahat ng mga kasangkay natin dyan na mga nanonood. Babatiin kayo ng isang magandang umaga, magandang gabi kung saan man kayo sulok ng mundo. Mga kasangkay, may babanggitan ako dito sa video patungkol sa isang comment natin na kasangkay na bakit nga ba ang evaporator nagkakaroon ng yelo, mga kasangkay. Ayan, mga kasangkay, yan ang itatopic natin sa video ito. Pero kung bago ka lang mga kasangkay sa aking video, paki-subscribe naman ang aking channel, paki-share at paki-share na rin yung aking channel doon sa mga kaibigan nyo para may matutunan sila kahit papaano. At saka paki-tap na rin mga kasangkay ng notification bell para updated kayo sa mga ilalabas kong video dito about sa air conditioning. Ayan mga kasangkay, pasukin na natin ang ating video. Ayan mga kasangkay, yung video ito ay kung makikita nyo ay bakit nga ba nagkaroon ng yelo ang ating evaporator, mga kasangkay. Ito ang babanggitin ko mga kasangkay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng yelo ang ating evaporator. Unang-unang mga kasangkay, kung makikita nyo yung filter na sobrang dumi, dapat nililinis niya dahil kung makikita nyo natural is malinis. Kasi kung marumi ang mga kasangkay ay hindi makakapag-flow na maayos ang ating hangin, kaya nagkakaroon ng yelo ang ating evaporator. Tapos mga kasangkay, yung pangalawang dahilan kung bakit nagkakaroon ng dumi ang ating evaporator ay siyempre dahil sa alikabok ng ating indoor, ng ating kwarto ay hinihigop niya at inilalabas. Ngayon pag marumi ang ating evaporator ay dapat na natin yan ipalinis sa ating mga technician kasi sila ang nakakaalam at kung paano lilinisin ang ating aircon, mga kasangkay. Dapat malinis ang ating evaporator. At ang pangatlo na ating babanggitin mga kasangkay, yung fins ng ating evaporator or ng ating condenser fan ay kung UP-UP yung ating fins is dapat ipabrush natin yan sa ating mga technician na kasangkay para matuwid yung mga fins at hindi magbara, hindi magkaroon ng sanhi ng pagbara ng hangin, ng paglabas ng hangin at makacycle ng maayos ang ating hangin at makalabas na maayos dun sa ating evaporator. Kailangan matuwid yung ating mga fins. At yung pang-apat na babanggitin ko mga kasangkay ay yung mahina na yung fan motor ng indoor. Siyempre mga kasangkay, pag mahina na yung fan motor ng ating indoor, hindi maibubuga niya ng maayos yung hangin na galing sa kwarto mo, ibubuga niya papunta sa ating evaporator. Pag mahina ng ating fan motor, ay kailangan na yung papalitan natin sa ating mga technician kasi baka may problema na yung capacitor, di kaya mismo yung motor, mga kasangkay. Kaya ang gagawin natin dyan mga kasangkay ay papatingnan natin sa mga technician natin na kasangkay dyan sa atin kung saan may malapit sa inyong technician ng aircon. At saka yung panglima mga kasangkay, kung makikita nyo yung seating dito ng ating thermostat ay napakahalaga po ito mga kasangkay kasi ang seating kung sobra-sobra sinit nyo yung aircon tapos ang liit ng kwarto nyo ay talaga magkakaroon ng sanhi ng pagyelo ng inyong evaporator. Dapat mga kasangkay, kung anong lamang ang laki ng inyong kwarto, doon nyo lang isisit lamang yung inyong thermostat kasi para may bigay niya ng maayos yung bomba na maayos ng ating compressor doon sa seating. At yung mga pang-anim na kasangkay na ating babagi ay yung ating thermostat sensor. Yan kung makikita mo kasangkay, sobrang layo ng thermostat sensor. Kailangan po mga kasangkay ay pag pinagawan sa technician yan ay wag nyong ipapalay yung thermostat sensor. Dapat i-adjust nyo, ilapit nyo mismo dun sa ating evaporator coil para masins agad ng evaporator ng sensor ng evaporator ay yung lamin ng evaporator para may cut off niya agad yung ating compressor. Kasi kung hindi po yan may ka-cut off, tuloy-tuloy po ang andar ng ating compressor, magkakaroon po ng yelo yung ating evaporator at sanhi ng hindi paglamig masyado kasi nabablock na yung ating hangin doon sa ating evaporator, hindi na ilalabas yung tamang hangin at hindi na malamig yung ating kwarto. At saka yung pampito mga kasangkay ay yung micro leak. Kung masasabi nyo, yung micro leak ay isang leak na nababawasan ng ating preon na unti-unting nauubos ang preon kaya nagkakaroon din yan ng yelo. Kasi pag micro leak hindi nababawasan ng ating preon, nagkakaroon ng yelo yung ating evaporator. Kaya instead na magtuloy-tuloy yung ng ating evaporator ay nagkakaroon siya ng paghina at saka nagkakaroon ng yelo yung ating evaporator dahil doon sa micro leak. Ngayon mga kasangkay, ang dapat nyo gawin is itawag nyo agad ng technician kung may naamoy kayong kakaiba dito sa inyong kwarto. Kung amoy preon, ipacheck nyo agad sa technician na malapit sa inyo. At mga kasangkay, paalala lang po, dapat ang mag-check ng inyong mga aircon yung nakakaalam mismo
yung aircon technician. Huwag nyo pong gagawin na kayo mismo ang gagawa kasi may tendency na makuryente kayo, magkaroon pa ng problema. Ayan mga kasangkay, dapat yung tandaan nyo ha, yung 7 sinabi ko sa inyo kung bakit nagkakaroon ng pagyelo yung ating evaporator. Ay ang unang-una, yung filter madumi, marumi din yung evaporator, UP yung pins ng condenser or yung evaporator pins, pang-apat yung mahina na yung fan motor indoor, kung may problema papalitan nyo na agad, ipacheck na sa technician. Pang-5 yung setting ng thermostat, mahalaga po yan mga kasangkay, dapat tamang angkop lamang doon sa inyong kwarto. Pang-6 malayo yung thermostat sensor doon mismo sa evaporator, kaya dapat ipa-adjust nyo. Pang-7 kulang sa preyon mga kasangkay, yung ating aircon, kailangan yan ipacheck nyo na sa ating mga technician kasi baka mayroong micro leak. At saka yung pang-8 ay dapat safety po tayo sa ating mga unit at dapat maalagaan po natin mga kasangkay. Ayan mga kasangkay, sana may natutunan kayo dito sa aking video kahit pa paano Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-subscribe naman, paki-like at paki-share na rin ng aking link dun sa mga kaibigan niyo mga kasangkay at paki-tap na rin ng notification bell dyan sa baba. Ayan, maraming salamat po mga kasangkay, sana may natutunan kayo at God bless po sa inyong lahat.